Yun, good day guys, dito po muli si Daddy Bean and maligayang pagbalik sa Daddy Bean channel. So, sa repair naman tayo, no. Itong nakikita nyo sa screen, isang repair ko ito nung nakaraang linggo, no. And merong nangyari dito guys, and meron tayong ginawa dito. Pero, may sinabi rin si customer kung bakit hindi ko to ginawa, no. Pero ginawa ko pa rin para dito sa vlog na to, no. And yun nga pala, bago tayo magsimula, isang mapapansin ninyo kung bakit medyo limitado yung pinopost ko na mga repairs. Medyo pumupunta tayo dun sa area na yung mga trending news, no. Yung iba-ibang news na ano. Kasi hindi naman talaga purely repairing itong channel natin, no. No, simula pa noon, parang sinimulan ko ito ng iba-iba rin. Pag minsan cellphone, pag minsan mga balita, pag minsan repairing. So meron tayong ginawang isang channel pa, no, na doon natin ipopost yung purely repairing lang, no. And wala yung mga walang mga narration o hindi ako nagsasalita doon. So yan, baka i-declare ko na lang next mga next week siguro, pine-prepare ko pa, no. So, simulan na natin to guys, no? And ipapakita ko sa inyo yung mga nangyari dito. Interesting to, promise. So, let's go. Okay. And dito, ito yata yung Fusion. Hellwave Fusion. So, dito pinakita natin yung mga tools kasi babaklasin na natin. And, usually sinisingit lang natin sa tagiliran, no? Sa ilalim. No? Sa ilalim tayo magsisimula guys. Kasi merong issue yan kapag sa taas mo sinimulan. So dito in-speed up na natin para mas mabilis. Okay, medyo mahirap ito guys, pero pagtiyagaan nyo, no? Dahan-dahan yung buklatin yung area na yan, paikot. Kung mapansin nyo, paikot yung ginagawa kong pagbubuklat. So dahan-dahan yung hilahin dahil may battery dyan. Iwasan nyo rin yung matitilos, no? Kasi pwedeng matusok nyo yung baterya. Dito tatanggalin natin yung baterya mula dun sa pagkakalagay dun sa kanyang casing sa ilalim. And di-desolder natin yan. Okay, natanggal na natin yung baterya para safe, no, habang binabaklas natin. Punta naman tayo dito sa ibabaw. May konti akong pagkakamali dito kasi kailangan mo palang tanggalin yung button, no. And ito pa, kailangan mo ring sundutin yung wattage button dun sa ilalim para matanggal. Kasi hindi mo basta-basta pala pwede mahihila yan. So make sure na sundutin nyo muna yan guys bago nyo itaas itong upper deck. So dito mabubunot na natin siya. Okay, mabubunot. Kita nyo ba? And maraming salamat pa rin sa mga sumusuporta dito sa channel natin, no. Medyo malaki na yung mga subscriber natin. Maraming salamat muli. Dito nakita natin na nabunot na. And kung mapapansin nyo, hindi i-liquid yung nakikita nyo basa-basa. Ayan yung board, no. Yung nakikita nyo basa-basa, yan ay mga glue, no. Medyo sticky glue yung ginamit nila, pero hindi nakaka-block. Hindi naman siya nakaka-block doon sa pagbabaklas nyo. Brittle siya. So dito dahan-dahan yung tanggalin yung LCD. Make sure na pwede nyong initan, no. Initan nyo muna bago nyo baklasin. And makikita nyo na yung kabuuan ng board. Isang mapapansin nyo pala, bakit ko binaklas? Kasi may nakita ako dito guys. May napansin ako dito. So hindi kasi nabubuhay itong unit, no. And dito tetestingin natin siya. Sa part na to, lalagyan ko siya ng 3.7 volts at 2 amperes lang yung ginamit ko. So isang mapapansin nyo yung daliri ko, ginaganon-ganon ko yung mga pyesa kasi may nararamdaman akong init. Mainit guys, nakakapasok. So isa lang ibig sabihin nun, shorted yung unit. Ngayon ipapakita natin dito yung karaniwang ginagawa namin. Matagal na namin ginagawa to, old school. Kasi usually yung mga high-tech na ginagawa dito, thermal. Pero ito ginagamit natin yung rosin, no? Asupre ito na ididip mo yung panghinang mo, then
bahagya mo siyang i-glide dun sa ibabaw ng mga piyesa na gusto mong i-trace, no? Ang purpose niyan guys, matrace mo yung umiinit na piyesa, no? Para dun sa mga hindi lang nakakaalam to o yan, i-glide mo lang siya dun sa area na yun para mamuti siya. Yan. Pag namuti na yan, makikita nyo mamaya kung ano mangyayari. So dito i-NG ka natin siya ng voltage. And mapapansin nyo, mayroong mga parang uminit dyan. Nakita nyo na wala yung pamumuti dito sa ibabaw. Kita nyo ba? Nawala yung pamumuti. So, yan yung mga piyesa na posibleng may issue. No? And usually, nagte-testing tayo yan. Pwedeng may capacitor issue yan or yung mga piyesa na yun. Pero dito, sinubukan ko munang bunutin. Okay, yung mga piyesa na nakita natin na namuti. So doon, nilagyan ko ulit siya ng rosin and sinubukan ko ulit injectan ng voltage. No? Pakita dito ng malapitan kung paano natin nakita yung isa pang piyesa. Although kanina visible na rin siya Ito, tingnan nyo mabuti guys Yan. Pag ininjikan mo siyang voltage, ayun, kitang-kita nyo na nag-iba yung kulay niya, parang nalusaw yung rosin. So binunot ko rin siya. Pero ang totoo niyan guys, may mga duda ako na may iba pang issue yan, no? Binubunot lang natin 'yun for testing. Tinitingnan ko yung response ng RPS every time na binubunot mo yung mga piyesa na yan. And may mga issue siguro ito sa iba pang piyesa. So posibleng may capacitor damage or eto, pakita ko sa inyo. Kasi tinesting ko yan ulit na lagyan ng voltage and nakita ko na may mga piyesa pa na may posibleng issue dyan. No? Pwede itong transistor na to. No? Pwedeng shorted na yung transistor na hinahawakan ko. Pero hindi siya umiinit. Pero pwedeng testingin yan, hindi ko lang ginawa, no? Sa part na to, sinusubukan ko pa rin siyang buhayin, pero alam ko, hindi siya nagre-response, no? Pero yun ang masasabi natin dito, may iba pang issue itong unit, bukod dun sa mga binunot natin na piyesa. So, ipinakita ko lang sa video na to, yung isa sa mga ginagamit na tracing. And effective yun guys, lalo na kung mga capacitor lang or something. Pero sa ganitong issue, meron pang ibang issue. So dito ibinalik na natin yung mga piyesa. And so yun guys, no, hindi ko itinuloy yung repairing dito. Bakit? Kasi sinabi sa akin ng customer sa simula't simula pa, no, na kung sakaling may mga piyesa na papalitan, wag na lang ituloy. Kasi yung budget niya ay limitado. Okay, so hindi ko na siya itinuloy. Pero ang ginawa ko, para mayroon akong laro-laruin, sinubukan kong hanapin yung issue, no? Karaniwang issue dyan guys, posibleng may issue sa transistor or yung nasa likod. Ang tawag dun guys, parang charge controller. Yun yung mga nakikita sa mga external charger. Yun. Yun yung mga karaniwang nakikita natin kasi yun yung nagko-control ng charging. So since itong unit na to ay internal battery, laging ginagamit nila yung charging port or yung charging dun sa mismong unit. No, hindi ito katulad ng mga conventional na mga mods natin na tinatanggal yung baterya. So gamit na gamit ang charging controller na yun, no? So sa tingin ko alam niyo na kung ano may issue dito, no? And yun, sana may naibahagi tayo dito, no? Abangan niyo yung susunod natin na channel na binubuo pa lang natin. Purely mga ganito ang nakalagay doon and walang narration, no? Doon mas mabilis yung mga videos. Sinusubukan ko na maglagay ng bagong mga platforms natin dito para merong option yung ibang tao na kung gusto nila nang mabilis yung panonood nila and makuha kaagad nila yung mga gusto nilang pointers, pwede nilang makuha gaya ng disassembly, gaya ng mga repairing tips, no? Pero usually yun walang narration o hindi ako nagsasalita doon. Okay guys, so yun, maraming salamat sa panonood and ito po muli si Daddy Win. Ingat kayo, bye-bye. Oof!